Sir, good morning po. Late ka na naman. Ilang araw mo na ginagawa to ah. Ano? Anong silbi ng alarm mo? O tinutulugan mo lang? Sir, alam mo naman po may bagyo, di ba? Tsaka, sobrang traffic po kasi hindi ko naman po kontrolado yun, sir. Pero huwag kayo mag-alala, dala ko naman po yung revised report. Ito na po. Alam mo, di ko kailangan ng dahilan eh. Alam mo, kung gusto mo tumagal dito sa trabaho, sumubay ka sa akin. Hindi yung akala mo ikaw pa yung boss, pinapasahod mo ako. Ha? At ako pa yung nauna sa'yo. Sorry, sir. Sir, kape. Ay, good morning, Dimple. Thank you. O ano, Virgo? Napagalitan ka na naman. Alam mo, nakakainis ka no? Lagi kang late, kaya akong gumagawa ng trabaho mo. Alam mo ikaw, kung may problema ka sa trabaho ko, huwag mong gawin. Ano nagsabi sa'yo gawin mo eh? Nagsisip-sip ka lang din. Wow, yabang kung magsalita. Dahil ba lagi kang kasama ni Sir Charles? Kaya ganyan ka magsalita? Hindi lang ako takot sa'yo. Pwede ba? Mind your own business. Bahala ka nga dyan. Walang matapang sa taong nagpapakatotoo. Di ba, ma'am? Kaya nga. Lagi na lang galit sa yung katrabaho mo, madam. Kasi gusto niya yung posisyon ko. Magagawa ko. Ako yung natanggap dun. Kaya nga po eh. Alam mo, mga taong inggit ganun talaga. Pabayaan mo na lang sila, ma'am. Kaya nga. Gusto mo kape? Sige lang po, tapos na po. Biscuit. Hindi na po. Mauna na ako, madam, ha? Salamat. Good day. Palpa ka na naman. Teka lang, sir. Paano ko naging palpak? Natuwa nga po yung mga client, nagtatawanan nga po sila eh. Yun na nga eh. Pinagtawanan ka. Alam mo, di ko alam kung ano sasabihin nila sa akin eh. Kung saan kita nakulot, kung bakit kita tinanggap sa company ko. Wala ka lang matinong ginawa eh. Kung di late, puro palpa. Sir, wala naman po sinabi yung kliyente na hindi nila itutuloy yung investment eh. Nagpakatotoo lang po. Alam mo, pumunta ka sa opisina mo. Ayaw mo na kita makita. Magkano nga ulit ang Sir, deduction pag walang ID? 500 po. Dala ko yung ID. Sir, yung ID ko kasi. Masyado ka kasing tataranta eh. Oh, naiwan mo sa office ko. Sir, wala akong deduction ha. Nalaglag ko lang to. Nga pala. Sorry nga pala sa sasalita ko sa'yo kanina. Bakit po? Tumawag sa akin yung kliyente natin. Na-deal mo. Sabi ko naman kasi sa'yo, sir. Lagi ka kasing galit. Sorry ah. Para nga pala sa'yo. Tsaka thank you. Ito. Is offering. Kung ka naman pala mag-sorry. Sir, ito na po yung... Ay! Ay, sir, sorry po! Sir, hindi ko po sinasadya kasi naman, sir eh. Lagi nyo kasi ako minamadali. Kung hindi nyo naman ako minamadali, hindi naman ako matatapilok eh. Pwede ka naman kasi magdahan-dahan eh. Kasi naman, sir, kasalanan nyo to eh. Lagi nyo kasi ako pinapagalitan eh. Sorry po. Ibang klase ka talaga yun. Kaya nagigiwagaan ako sa'yo. Ano ibig nyo sabihin, sir? Na wala akong kwentang sekretary, na clumsy ako, na lagi akong late? Sige, sir. Matatanggap ko naman kung tatanggalin nyo na ako eh. Pwede naman. Baka lang parusa. Sir, hinihintay na po kayo sa boardroom. Urgent daw po. Excuse me po.
Ay, sir. Sir, sorry po. Sorry, sir, kasi... Sir naman kasi, sir, eh. Alas 10 na ba't kasi nagpapalit ka ng ganito sa opisina? Hindi tuloy ako makauwi pag nandito ka pa. Gusto mo na bang umuwi? Siyempre, sir, hindi pa kasi nandito ka pa po. Oh, sir, iniisip ko kasi yung sinabi niyo kanina, napaparusahan niyo ako eh. Tatanggalin niyo na po ba ako sa trabaho ko? Hindi naman. Eh, ano pong parusa ibibigay niyo sa akin? Samahan mo ako sa labas. Magkakapit tayo. Sir! Sir, di ba? Di ba kayo yung nagsabi? Bawal yung relasyon dito sa opisina. Tsaka baka mamaya niyan may mag-abot sa akin ng sobre. Tapos bigyan ako maraming pera para layuan ka. Sir, ayokong ganyan baka mamaya may issue tayo dito sa office eh. Alam mo, masyado kang assuming. Inaya kita magkape kasi tinutulugan mo yung trabaho mo. Sige po. Sige na, sumunod ka sa opisina. Good afternoon, Virgo. Yes, ma'am. Pumunta pala ako dito para sabihin sa'yo na tanggal ka na sa posisyon. Ako, ma'am? Bakit po? Yun din ang sabi sa akin ni Sir Charles. Kasi mas kailangan daw nila ng senior secretary. Ma'am, ba't naman ganun? Wala man lang pasabi sa akin. Bigla-bigla na lang ako tatanggalin. Pasensya ka na kasi napag-utusan lang din ako at yun ang sabi nila sa taas. Sir. Kung gusto mo, kausapin mo na lang si Sir Charles. And after mo siya kausapin, pumunta ka na lang din sa HR office. Sige po. Thank you. Oh, tanggapin mo na kasi. Yan, kasi palaging late. Napapala mo ngayon. Bye! Sir, excuse me. Ano ibig sabihin nito? Tatanggalan niyo ako ng trabaho? Bakit? Dahil sa biruan natin kahapon? Eh, sir! Wala naman po akong sinabing gusto kita. Wala po akong intensyon na landiin kayo. Oo, tinanggal kita. Sa posisyon mo bilang sekretary. Eh, sir, bakit nga po? Wala naman po akong ginagawa masama. Ginagawa ko po na maayos yung trabaho ko. O bakit? Karapatan ko na ngayon, ba? Ang alin po? Di ba alam mo yung rules dito? Na bawal ang may relasyon sa company. Kaya tinanggap kita. Sir, wala ko akong karelasyon dito sa opisina na to. At kung yes, tinutukoy nyo na may gusto ko sa inyo, ako na magsasabi sa inyo, wala ko akong balak na landiin kayo. Tinanggal kita kasi gusto kita. Ha? Di ba? Kaya pa rin kita. Kaya ako mismo lumabag sa gusto. Ngayon, tatanungin kita. Total, libre ka na. Hindi na kita empleyado. Okay lang ba? Move tayo. Sir, parang ang unfair naman ata nun. Ikaw yung may gusto sa akin, tapos nawalan ako ng trabaho. Eh, ano po yung pambubuhay ko sa pamilya ko? Paano naman po ako kain sa araw-araw? Eh, di ko kasalan mo. Doon nila. Supportahan kita. Kaya ito ang pamilya mo. Gusto mo ba? Teka lang, sir. Parang sapilitan naman ata yan. Dapat, ligawan mo muna ako. Ano to? Babae ako, ha? Porket mayaman ka, eh. O ako agad sa'yo. Sige. Tara. Labas tayo. Ha? Tara, sumama sa akin. Ito mo nga na. From memo to marriage. Sana all.